mga kababayan. Yung ating unang pag-uusapan ay si Marcoleta. Nako po, ano nga ba ito mga kababayan, itong kay Marcoleta? Mga kababayan, itong pag-uusapan natin kay Marcoleta ay nasilip po no ng isang election watchdog, no? Ang salin ni Marcoleta ay hindi tugma. Nako po. Bakit? Nako, mga kababayan. So ipanood ko muna sa inyo. No? Yung wig, yung buhok nga lang hindi totoo, yung salin pa kaya. Huwag na kayo magtaka, mga kababayan. Yung buhok nga lang hindi totoo yung salin pa kaya. Huwag na kayong magtaka. Ito po mga kababayan ha. Ito dito tayo kay Marcoleta. Naku po, Diyos ko, nakakahiya po ito mga kababayan ha. Nakakahiya yung kasinungalingan. Oo, yung buhok nga hindi totoo. Yung salin pa kaya. Ito po ha mga kababayan. Ito po ay post ng Billionario News Channel. No, Billionario News Channel po ito. Mga kababayan. Wait lang ha, bubuksan ko lang. Ito hindi siya lumalabas. Naku po mga kababayan ha. Billionario News Channel po ito nanggaling. Pag binuksan ko po ito, naku po, magulat po kayo. Nako, Diyos ko po. Nako, mga kababayan. Si Marcoleta. Bistado. Diyos ko. Punta tayo sa mga kababayan. Dito tayo sa Billionario News Channel. Eto na. Pakinggan natin ha. Billionario News Channel ang patuloy na hinihimay ng Billionario News ang isinapublikong salin ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash. Narinig nyo, according sa Billionario News Channel, no? Ang salin ni Marcoleta na idiniklara niya ngayon ay 51.9 million lang. Hindi tugma sa ginastos niya noong midterm election nung tumakbo siyang senador. Bakit mga kababayan? Magkano nga ba ang nagastos ni Marcoleta? 112 million noong tumakbo siyang senador. Tapos, wala pa namang 2026 2025 pa lang. Bakit 50 million lang ang dineclared niya? So hindi ba kasali ang 112 million na ginastos niya? At ito pa ang masaklap mga kababayan. Wala siyang nilagay na negosyo. Wala din siyang nilagay na asset. Saan niya galing ang mga perang ito? Naku po mga kababayan. Hindi nyo maloko ang tao. Hindi nyo maloko ang tao. Lukuhin ninyo yung salamin sa bahay nyo. Natotoo ang buhok nyo. Pero yung tao hindi nyo maloko. 51.9 million diniklara mong salin 2025. Tumakbo kang senador noong May 2025, wala pang isang taon. Ang dineclared mong gasto sa COMELEC 112 million. Wala kang hiningi, walang nagdonate sarili mong pera. Bakit ang dineclared mo 50 lang? So hindi ba kasali yung 112? At higit sa lahat, wala kang negosyo. Nako po, sinungaling talaga mga kababayan. Eto, continue. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ayan na. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that all departments should be able to have the same transparency as we are setting in the Office of the Ombudsman. Because everybody here, all the government officials have accountability issues, diba? We have to be accountable for everything we do. So, it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ng Billionario News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Tandaan niyo yan.
Ang dineclare ni Marcoleta ngayon sa kanyang salin ay 50.9 million lang. Pero ang Billionaire News Channel nakakuha ng listahan ng mga lahat ng gastos ng mga nananalong politiko noong May 2025. Tandaan ninyo mga kababayan, 2025 pala ngayon. 2025 si Marcoleta tumakbo. Magkano nga ba ang gastos ni Marcoleta noong nanalo siya at tumakbo? Sa ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind. Hindi siya tumanggap ng mga donasyon or contribution, cash man o kahit anuman. Wala siyang tinanggap. Doon sa kanyang declared sa COMELEC, wala siyang tinanggap na donation. Wala siyang tinanggap na kung ano-anong mga bigay ng mga kaibigan. Sarili niyang pera. Magkano nga ba? Kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. Ang gastos niya noong pangangampanya niya noong eleksyong 2025 May, ngayon lang, last month or last month, na May na nakalipas, ilang buwang nakalipas, bago inaresto si Digong. 112 million. Walang galing sa kaibigan, walang donasyon, walang bigay. Sa kanya yun galing. Tandaan ninyo, sa kanya galing. Ngayon, tanong ko lang, hindi ba sinungaling ang tawag doon? Sabihin natin, hindi siya sinungaling. Inamin niya, walang nagdo-donate, walang nagbibigay. Pera niya yon, 112 million. Ang tanong ngayon, paano siya nagka 112 million kung Taas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito. Galing lahat sa sarili niyang bulsa. Walang bigay, walang donasyon, walang ambag-ambag ng mga kaibigan. Dineclared niya sa COMELEC na galing sa sarili niyang bulsa. 112 million. Ngayon ang tanong, bakit hindi niya sinali ang 112 million doon sa 51.9 million? Di sana 171.9. Kulang-kulang 180 million dapat ang kanyang salin. Pero hindi niya sinali, so 51.9 lang. So sa madaling salita, sinungaling siya. Bakit niya sinabing 50 lang ang kanyang pera? Kung gumastos naman pala siya ng 112 million ng eleksyon na sarili niyang pera, galing sa bulsa niya at hindi galing sa donasyon. Kita ninyo? Apakasinungaling talaga ni Marcoleta. Sinungaling talaga kahit kailan, ewan ko lang. Alam niyo si Marcoleta, kahit balatan niyo yan, nako, ewan ko lang. Para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. So ibig sabihin mga kababayan, kung 50 million lang ang salin ni Marcoleta, tapos dineclared niya sa COMELEC na walang nagdonate sa kanya at pera niya lahat ang ginastos niya, so ibig sabihin pwede siyang i-disqualified ng COMELEC. Kasi 'di ba ang nakasaad sa COMELEC ay kailangan meron kang ganitong halaga bago ka tumakbong senador. Kaya mong mag-supply, kaya mong maggastos. So dineclared niya na meron siyang 112 million sa COMELEC. Pero nung lumabas, wala pang isang taon na kasi May pa lang siya nanalo. Ano pa lang ngayon? May, June, July, August, September, October, November, 6 months pa lang. Wala pang isang taon. So kung meron kang 112 million, bakit hindi mo sinali doon sa 51.9? At dineclared mo sa COMELEC, hindi donation yun, galing sa'yo yun. Ito pa ang masaklap mga kababayan. Galing sa sarili niyang bulsa. Walang donation, walang bigay. Ang problema,
Paano siya nagka 112 million na gasto sa eleksyon at nagkaroon ng 51.9 million na salin kung wala siyang negosyo? Ito. Peso. Ito tandaan ninyo. Remember, Ma'am Ginger T. Hilo po. The expenses, theoretically, Ito yung mga dapat i-disqualified a few days, a few months Ah. na campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang halalan. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo o business interest si Marcoleta. Ayan Diyan pa lang sasabit siya, mga kababayan. Bakit? Paano siya nagkaroon? Kasi noong congressman pa lang siya, meron siyang 28 million or kulang-kulang 30 million dineclared bilang isang congressman. Ngayon, noong tumakbo siyang mayor, mayor ng senador, ngayong midterm election May 2025, gumasto siya ng 112 galing sa sarili niyang bulsa. Ngayon, nung hiningian na sila ng SALN na i-declared, 51.9 na lang. So, bakit hindi kasali ang 112 million na galing naman daw sa sarili niyang bulsa na declared niya sa COMELEC? At pangalawa, paano siya nagkaroon ng 51.9 plus 112 na ginastos sa eleksyon, so kulang-kulang 180 million kung wala naman siyang business or negosyo na i-declared? Saan galing ngayon itong 180, kulang-kulang 180 million? Nag-declared ka nga, wala ka namang business. Ano yon? Simula nung naging congressman ka, inipon mo, hindi ka kumain, hindi ka gumastos ng gas, hindi ka gumastos ng mga staff. Sinungaling nga eh. Diba? Ang sabi, sarili niyang bulsa galing, declared niya sa COMELEC. Hindi niya pwedeng sabihin galing sa asawa niya yan. Sariling bulsa eh. Tapos ngayon, dineclared niya sa kaniyang SALN, wala siyang business or kahit anumang business na may kaakibat na bakit siya nagkaroon ng 50.1 million o 51.9 million. Doon pa lang sa 51.9, questionable na. At saka doon pa lang sa 112 na ginastos niya na sarili daw niyang pera at hindi bigay, nagsinungaling na siya. Paano pa to ngayon? Ako po nananawagan sa himpilan ng Iglesia ni Cristo. Paano po ito? Kalukuhan. Kung nag-declared ka ngayon ng 51.9 million, so ibig sabihin, hindi ka pasado sa COMELEC sa gastos. Kasi dapat ang COMELEC kailangan may 100 million mahigit ka na gastos para makatakbo ka at aprubahan ka ng COMELEC 'Di ba? Ang tanong ngayon, kahit sabihin natin, sige, naubos na yung 112 million. 51.9 na lang. Ang tanong, saan galing yan? Wala namang nilagay na business. Wala ring nilagay na may nag-donate. Yan ang malaking tanong ngayon, mga kababayan. Naku, nabibisto ang lulupilokan ninyo. Continue. Marcoleta. Let this be a challenge to Marcoleta and to the public at large. It is hard to jump to conclusion as to whether or not there is corruption with a sudden increase in the net worth. Although it raises a lot of eyebrows, we should be demanding instead more information from the senator himself. He should come clean and to explain the circumstances behind the figures. Sinubukan namin kunan ng panig si Senator Quimban. Nako, ito nga ang sinabi ko sa inyo, mga kababayan Makuda kasi kayo. Maingay kasi kayo Ayan, nasisilip kayo ngayon. Nakakapagtaka lang. Dineclared mo sa COMELEC 112 million gastos mo. Galing sa sarili mong pera, walang donation, walang nagbigay, sarili mong bulsa galing. Tapos, hindi kasali doon sa dineclared mo. Ngayon sa SALN, ang dineclared sa SALN 51.9 tapos walang business. Ang tanong ngayon, paano ka nagkaroon ng 112 million plus 51.9 million, wala kang business? Hindi naman natin pwedeng sabihin na sahod lang.
Mula nung naging congressman siya, magkano lang naman ang sahod ng congressman? Questionable talaga. Mga kababayan, malaking katanungan yan. Questionable doubt. Reasonable doubt. Malaking katanungan yan. Ito nga ba ang sinasabi nilang manlilin lang siya? Yan nagtatanong lang. Yan ba yung sinasabi nilang manlilin lang siya? Diba? Nag-connect yung asawa niya sa mga negosyo ng Diskaya. Sa salin talaga makikita. Kaya nga diba? Riambol. Scramble ba yan? Is riambol? Wag nang magtaka. Magaling siya sa mekos-mekos. Ala, ito na ang mga katanungan. Nagkaroon ka ng 51.9 tapos wala kang business. Kung babasihan mo yung sinahod mo pagka congressman, hindi naman siguro aabot ng 51.9 million. At pangalawa, kung babasihan natin ang sahod mo bilang senador sa loob ng 6 na buwan, hindi pa rin po aabot ng 51.9 million. Wala ka rin namang dineclared na salin business dyan. So okay lang sana kung nag-declare ka ng salin dyan sa business sa salin mo, nagtitinda ka ng tuyo, maintindihan pa namin. Malay natin, kinita niya sa tuyo. Diba? 51.9 million. Ang problema, ni isang business, ni isang papasuking business, wala. Maskin nga alahas, wala. Maskin nga furniture. Buti pa si Risa Hontiveros. Furniture, libro, bag, alahas, lahat naka-declared. Sasakyan. Bahay. Wala! Nako po, questionable yan. Baka nasanay sila noon, nung panahon ni Digong na hindi po pwedeng hingiin ang salin, maliban na lang kung aprubahan ng mismong nagmamayari. Diba? Nako, eto na nga. Allah ka, Diyos mio, Marimar, napakasinungaling talaga niya. Accountant ka ba, Kent? Ba't puro ka kuda? Bakit? Accountant lang ba marunong magbilang? Tanga! Diba? Hindi porket hindi kayo accountant ay maluloko na tayo ng tao. Tanga! Kaya nga nilagay sa alin dyan Nagka 51.9 million ka, tas wala kang business. Kung itutotal mo yung sinahod niya sa loob ng 6 na buwan bilang senador, aabot 51.9. Wag tanga, ganyan talaga pag DDS. Kahit pakainin mo ng tae, DDS pa rin. Tignan nyo, kahit binaha ka na, DDS pa rin. Putang ina mo. Hindi porket hindi ka accountant, ay hindi ka marunong magbilang tanga. Si Manny Pacquiao nga, naging bilyonaryo, hindi naman nakapag-aral. Diba? Tanga. Diba? Kita mo, pahiya ka, no? Diba? Pahiya ka. Simple lang yan. Nagdeklara ka ng salin, wala kang business, tapos may 51.9 million ka. Tapos magkaano lang sinasahod ng senador? 200,000 times 6? 1.2. How could? Diba? Diyos mio, Marimar, apakasinungas. Kaya sabi ko nga sa inyo, walang kwenta kahit mag-declare ng salin, kaya pa rin nilang magsinungaling. Diyos ko. Alam mo, mga DDS, huwag na kayong pumasok dito sa comment section at mangbash lang naman kayo kasi mapapahiya lang kayo. Si Kento, DDS lang kayo. Diyos ko naman. DDS, huwag na kayong magbalak na pumasok sa live ko. Mapapahiya lang kayo. Totoo lang. Tatanungin ka pa, questionin ka pa kung accountant ka ba, puro ka kuda. Putang ina, kasimpleng mathematics, diba? Nagkaroon ka ng 1,000, tapos wala kang trabaho. Saan mo galing yung 1,000? Namakla ka? Nagnakaw ka? Ganun lang naman ang tatawagin Diba? Wala kang trabaho, tambay ka, pero may 1,000 ka. Saan galing yun? Either ninakaw mo o namakla ka. Ganun lang yun. Diba? Or else, nagbenta ka ng gamit. At saka paano ka nagkaroon ng gamit? Wala ka ng trabaho. Diba? Ganun lang, kasimple. May trabaho ka nga. Ang sahod mo, sakto lang. Tapos ang pera mo, sobra-sobra. Saan galing yun? Aba, baka nga naman endorser ng Piloka, million a month. Kahit nga million a month, 6 months pa lang siya ng congressman o senador, di 6 million lang dapat. Alam niyo, sa totoo lang mga DDS, huwag niyo kaming gawing tanga. Kayo lang yung tanga, kayo lang yung bobo, magdadamay pa kayo.
'Diba? Oo, Diyos mio, Marimar. Naging vlogger ako for almost 5 years. Tapos ganun na lang ako mag-isip. Tanga, mga DDS. 'Diba? Huwag nyo kami gawin tanga, uy. Eto. Sunod, mga kababayan. Tigil na natin yan. Sumakit na yung ulo ng mga DDS mag-isip. Oo nga naman, paano ka nagkaroon ng 51.9 million kung wala ka namang business nilagay? At pangalawa, naglagay ka ng 51.9 million, tapos gumastos ka ng 112, hindi mo sinali, niluloko mo na ang Comelec, niluloko mo pa yung taong bayan. Ano yun, Marcoleta? Diba? Ito, mga kababayan, ang ating sunod na pag-uusapan. Ito na.